Mga balitang pambansa. Sa ating ulat panahon, mas lalo pang lumakas ang bagyong Paulo na isa na pong tropical storm sa ngayon. Huling namataan ng bagyo sa layong 705 kilometers sa silangan po yan ng Infanta, Quezon. Taglay po niya ng lakas ng hangin na aabot sa 65 kph at pagbugso na hanggang 80 kph. Ayon mismo sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Isabela o Northern Aurora bukas ng umaga, Oktubre 3. Sa ngayon, nakataas na po ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 din ngayon sa La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Pati na sa northern portions ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Quezon, Catanduanes at maging sa Polillo Islands. Inisyuhan na po ng Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention ang 13 luxury cars ng mga Diskaya. 7 sa mga ito ang walang import of entry at walang certificate of payment. Habang 6 ang may import entry pero walang certificate of payment. Dahil po dyan, hihingan daw ng customs ang pahayag ng LTO kung totoong nabura nga ang records ng ilang sasakyan ng pamilya Diskaya. Kung sakali namang totoo, may inilabas sa pong peking certificate of payment, sinabi ni Nepomuceno na lalabas din kung paano nga nangyari ito. Kailangan talaga ho naliman pa ho ito dahil hindi po dapat nangyaring nabura rin po sa site nila. Dahil, kumbaga, final repository po, kailangan po namin talaga malaman po yung official po na official explanation po sa LTO site. Naniniwala akong matitrace po yan dahil digital naman po yan. Ang simula po ng pag-imbestiga dito sa side ng BOC. And then pag yun nga, itutugtong po natin sa LTO, matutukoy naman kung saan po yan na unang na-i-rehistro po. Yan nga po ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Samantala, inaksyonan na raw ng Insurance Commission ang issue tungkol sa pinagkakakitaan daw na bonds ng mga infrastructure project ng gobyerno. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na iimbestigahan na nila ang posibleng bogus insurance ng mga flood control project. Ayon po kay ICI Commissioner Attorney Reynaldo Regalado. Kinausap na niya ang ilang insurance companies at ang Department of Justice ukol sa isyong ito. May pananagutan din daw ang mga insurance company kapag napatunayang pinagkakitaan lamang ang mga proyekto. Ang tawag ito na callable on demand, no? So kaagad ay pwedeng isulatan kaagad ng DPWH yung kontratista na bayaran yung 30% kung ano man ang nakuha nila. Kaya po ang tawag dito ay surety. Pwedeng isabay na kolektahin o kaya makaraan magkolekta sa kontratista ay pwedeng kolektahan o mag-demand ang DPWH against the insurance company. Yan nga po ang tinig ni Insurance Commission Commissioner Reynaldo Regalado. Sa ibang balita, itinigil na ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan o SK Elections. Kasunod din ang pagkakasuspinde ng eleksyon ito lamang Agosto. Dahil pa rin yan sa pagpasa ng Republic Act 12232 o yung batas na nagpapalawig ng kasalukuyang 3 taong termino ng mga barangay at SK officials. Mula sa 3 ay ginawa po itong 4-year term. Sa unang araw ng Disyembre sana gaganapin ang botohan. Ipinagpaliban po ito sa Nobyembre ng susunod na naman na taon. Patuloy naman po ang pagtanggap ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para maipamahagi sa mga biktima ng sakuna. Sa mga kapatid po natin, pwedeng ipaabot ang malasakit sa ating mga kapatid. Maaari po kayong mag-donate sa bank account numbers ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, BPI at maging sa Metro Bank na nakikita nyo po sa inyong screen ngayon. Pwede ring mag-donate via Cebuana Luwilier. Sa mga pupunta po o mapupunta po ang tulong sa mga nasalanta ng lindol at ng mga nagdaang bagyo. Pwede ring ipadala ang tulong sa pamamagitan po ng ating Maya QR code. Sama-sama po tayo sa pagbangon, mga kapatid. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!